Magandang hapon mga kasambahay. Marami na naman po kami mga hatid na success stories mula sa ating mga entrepreneurs. Ako po si Jonathan Silvestre, ang inyong katuwang sa pag-asenso. At ako si Tina Marasigan, ang inyong entrepreneur. Marami din po tayong pag-aaralan na iba't ibang business information dito lang sa Bidang Pinoy! Mabait po talaga ang Diyos. Jonathan, nakilala ko tong Bidang Pinoy natin ngayong hapon. Dahil sa naglakas loob lang siya mag-start ng negosyo. Oo nga, nagsimula lang siya sa isang branch, tapos ngayon 7 na ang branch niya. Imagine mo yun kung gaano katsaga yung tao na yun. Pero di ba dapat meron pa tayong mas kailangang taglayin as businessman Yun yung pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Yun ang tama. Gaya ng ating bidang Pinoy nito, kaya kilalanin natin at alamin ang kanyang inspiring success story. Ang positibong pananaw at ang laging pagdaing sa Diyos ang kanyang pinanghawakan upang makayanan ng mga pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. Nawalan man ng trabaho si Julius dahil sa kanyang karamdaman, hindi niya ito inisip na kawalan para sa kanya, dahil ito ang naging daan sa kanya upang makapagsimula ng sariling negosyo. Wala talaga akong ka-idea kung saan ako kukunin yung mga produkto, saan ako pupunta. Parang walang gustong maniwala sa akin kasi alam nila, tatanungin nila ako, saan ka bang mag-area magtatayo, ano ba ang kailangan mo ng mga bigas. Napakahirap po kasi sa pag-uumpisa, wala talagang maniniwala sa'yo sa una. Yung aking kapatid na nag-a-abroad, nagsuggest ako sa kanya na meron akong gustong iput up na negosyo. Pero siyempre, bago siya pumayag, tinignan niya muna dahil unang-una, hindi naman namin linya yung negosyo na ganito. Tinanong niya rin muna ako, Kuya, papasok ko ng negosyong ganyan, alam mo na ba, mga ganon. Kaya bago man lang ako humarap dun sa kapatid ko, at least kung tanungin man niya ako, meron na ako ipapakita sa kanya na ito, ganito, dito ko kukunin, dito ang gagawin. Mahina ang benta ni Julius sa mga unang buwan ng kanyang pagsisimula, pero hindi siya nakitaan ng kahinaan ng loob upang sumuko. Hanggat wala ka napapatunayan, walang maniniwala sa'yo. Isa yun sa naging malaking sa akin, yung challenge na yun. Kailangan natin, kahit mahirap, kung gusto nating gawin ang isang bagay, gumawa tayo ng paraan. Ang ginawa ko na lang po, dahil sa pananampalataya natin, hiniling ko po sa Diyos na kayo na po bahala. Nang maglaon, naging maganda ang takbo ng negosyo ni Julius. Kaya sa tulong ng kanyang kapatid ay nagtayo na rin sila ng mga branches. After 7 months, sabi niya sa akin, Kuya, paano kung halimbawa, baka gusto, mag-branch ka? Kung talagang kumikita sabi niya gano'n. Sabi ko, maganda siguro, maghanap muna ako ng pwesto sa akong Sabi niya, sige, maghanap ako yan ng pwesto. Tingnan natin kung okay. Pagtayo namin ito after 7 months, awat tulong ng Diyos, dito po kami nag-umpisa na dumami ang aming mga kliyente, dumami ang aming mga customers. Yun po, kasabay po nun, yun, kumuha ho kami ng mga tao,
Isang malaking trahedya ang kanilang hinarap nang sumalanta ang bagyong Ondoy sa kanilang lugar. Napakahirap po nun dahil unang-una, nawala na lahat ng unang pinaghirapan namin doon. Tapos, kung uumpisa, hindi namin alam kung paano namin uumpisahan uli. Siyempre, nalugi na, maglalagay na naman kami ng panibago. Ang ginawa ko namin, sabi ko, siguro may awaan Diyos, makakabangon din tayo rito. Ngunit ang trahedyang nangyari ay nagbigay daan para kay Julius upang makatulong sa kanyang kapwa na nangangailangan. Mga bagay na pwede pa nating mapakinabangan. Sabi kong ganon, gawin natin kung hanggang sa anong paraan na makakatulong tayo. Yun po, awa ng Diyos marami naman pong natulungan. Sa kabila ng gano'n na nangyari, ang isipin mo pa kung paano ka makakatulong. Malaking halaga man ang nawala kay Julius nang dahil sa sakunang nangyari, hindi na niya ito inisip basta't nakatulong siya. Nakita ko ganun talaga ang Diyos natin na naramdaman ko nawalan man yun dahil nga meron naman kaming put up na ibang branches. Yun naman po, napakalakas naman nung kinikita ng branches namin na naitayo dun dito sa Project 4. Kasi yung iba naming customer sa Marikina, doon pumupunta. Sabi ko talagang alam ng Diyos kung ano ang dapat. Sabi ko gano'n, pumupunta sila rito, tapos yung mga kliyente namin, tawag sila ng tawag. Ganon din pala, sabi ko gano'n. May nawala man, meron talagang darating. May tuturing na bayani si Julius dahil sa kanyang maliit na negosyo, nakatulong ito sa kanyang pamilya at pati na rin sa kanyang mga kababayan. Matuto ng mga impormasyon ng pagpaparehistro ng isang korporasyon. At mamaya, kilalanin natin ang ating maswerteng Pinoy dito sa Bidang Pinoy!